I'm LJ Gonzalez and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Drop Room! Welcome back po mga ka-Drop Room. Papalapit na ng papalapit ang Final Four ng NCAA at UAP. Kaya't may ilang prospects ang biglang tumaas sa mga draft stocks. Isama pa na nasa kalagitnaan na din tayo ng NPBL playoffs. Pero bago natin simulan, ay ipapakita po muna namin ang mga muntik nang nakapasok sa ating top 60 list. Sa rank 60 ay yung 5'11" shooting guard na si Tricky Perumingan. Malaki ang in-improve ng overall offense si Tricky this season ng NPBL. Pero kung magiging go-to guy na siya ng kanyang NPBL team next season, ay lalong tataas pa ang stock mo. Sa rank 59 ay yung 6'2" point guard na si Jed Colonia. Sa rank 58 ay yung 6'3" power forward na si Ira Batalier. Sa rank 57 ay yung 6' point guard na si Patrick Ramos. Sa rank 56 ay yung 6'3" small forward na si Marvin Junicio. Sa rank 55 ay yung 6'4" small forward na si Andre Durenguez. Sa rank 54 ay yung 5'10" point guard na si Eman Tagle. Sa rank 53 ay yung 5'9" point guard na si Axel Doroman. Sa rank 52 ay yung 5'10" point guard na si Ryan Swal. Grabe ang tinaas ng draft stock ni Ryan dahil sa ilang high-scoring games this season sa NPBL. Kung may tutuloy niya ito next season, ay di na ako magtataka kung maging third rounder siya sa next round. Sa rank 51 ay yung 6' shooting guard na si Kenny Rocacurva. Patuloy na nagpapakitang gila si Kenny sa NPBL dahil sa kanyang offensive skills. Mas tumaas ang stock niya dahil nakagagawa na niya ang kanyang all-around game para sa isang winning team, gaya ng Binyon. Sa rank 50 ay ang 6' shooting guard na si John Galinato. Alam naman natin na nag-struggle si John sa kanyang mga final year sa UAAP. Pero ngayon ay unti-unti na bumabalik ang kanyang confidence at scoring para sa NPBL contender na San Juan. Sa rank 49 ay yung 5'6" point guard na si Joey Barcuma. Medyo nag-struggle si Joey sa kanyang final season sa NCAA. Pero this NPBL season para sa Zamboanga ay bumalik na ang kanyang aggressiveness sa offense at defense na talagang nagpataas pili ng kanyang draft stock. Sa rank 48 ay ang 6'6" center na si Koy Alves. Isa si Koy sa medyo unknown sa list na to, pero simula last season ay naging consistent ang two-way game niya gamit ang kanyang length at consistent mid-range jumper. Ay nakailang double-double na din siya this season sa NPBL para sa team ng Sarangani. Sa rank 47 ay 6'4" power forward na si James Tempra. Sa rank 46 ay 6'4" power forward na si J-Boy Solis. Sa rank 45 ay ang 6'3" small forward na si Kyle Tolentino. Sa rank 44 ay 6'2" shooting guard na si Christian Pagaran. Unti-unti ay tumataas na din ang draft stock ni Christian dahil sa kanyang consistent scoring. Mas nag-improve na din ang kanyang outside shooting. Ipagpatuloy lang niya ang ganitong performance para sa NCAA Final Four contender na perpetual health, pwedeng ma-pick na siya sa third round ng next round. Sa rank 43 ang 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Sa rank 42 ay ang 6' shooting guard na si Migs Pangilinan. Si Migs ang second best scorer ng UST sa last UAAP season. Pero kahit this year, loaded na ang lineup ng Growling Tigers, ay patuloy siyang nagiging spark plug of the bench. Matulungan niya lang umabot ng Final Four ang UST bilang isa sa key player ay posibleng maging second rounder pa siya sa next round. Sa rank 41 ay 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Sa rank 40 ay ang 5'11" point guard na si Royce Alporte. Sa rank 39 ay ang 6'1" shooting guard na si Joshua Yero. Medyo tumaas ang stock ni Joshua last UAAP season dahil sa kanyang improvement sa outside shooting. Isa na si Yero sa best 3 and D wings sa class na to.
Kahit kung matutulungan niya ang Adamson makapasok sa Final Four this season, ay posibleng maging second rounder siya sa next draft. Sa rank 38 ay yung 5'10" point guard na si Prince Carlos. Medyo naglaylo si Prince sa basketball lately dahil sa showbiz. Pero alam naman natin ang high IQ at decent scoring skills ni Prince na pwede ma-pick sa third round ng next round. Sa rank 37 na yung 6'7" center na si Mario Barasi. Sa rank 36 ay yung 6'9" center na si Latis Leparan. Limited lang ang playing time na nakuha ni Latis sa Valenzuela. Pero tuwing nabibigyan siya ng chance ay nagagamit niya ang kanyang height and length sa poste at minsan ang kanyang outside shooting. Padagdagan lang ang playing time niya sa next MPBL season ay pwedeng mas maipakita niya ang kanyang overall game at posibleng kahit sa second round ay makuha na siya. Sa rank 35 ay 6'3" small forward na si Jack Cruz Dumont. Mas tumaas ang draft stock ni Jack ngayon sa kanyang final season sa UAE dahil nagagamit na niya ang kanyang reliable outside shooting sa much improved Final Four contender na UE Red Warriors. Sa rank 34 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Talagang malaki ang tinaas ng stock ni RJ sa PSL at MPBL para sa team ng Quezon. Kitang mas lumakas na ang katawan niya, malaki na din ang in-improve ng kanyang inside game. Kung matutulungan niya magkampiyon ng Quezon sa MPBL, gaya ng ginawa nila sa PSL, ay magiging surefire third rounder na siya. At posible na din ma-pick kahit sa late second round. Sa rank 33 ay 6'3" shooting guard na si Patrick Lee. Sa rank 32 ay 6'4" small forward na si Kobe Monje. Limited din ang playing time ni Kobe ng championship years ng Letran. Last season nga, nabigyan siya ng malaking role ng Knights, ngunit nag-struggle naman sila at di nakapasok sa Final Four. Pero may chance pa siya maging surefire third rounder or kahit late second rounder kung matutulungan niya makabalik ang Letran sa Final Four o Finals. Sa rank 31 na yung 6' shooting guard na si Harvey Pagsanan. Napaganda talaga ang paglipat ni Harvey sa AYAC dahil dito niya mas nailabas ang kanyang reliable offensive skills sa slashing at sa transition. May pagpatuloy niya lang ito at matulungan maipasok ang general sa Final Four ay posibleng kahit sa late second round ay makuha na siya. Sa rank 30 ay 6'4" small forward na si Chase Lane. Sa rank 29 ay 5'11" shooting guard na si Judel Fuentes. Patuloy ang pagtaas ng draft stock ni Judel dahil sa pagkakakampiyon sa PSL at pagkakakuha ng Finals MVP dito. Isa na din siya sa best shooter at pinaka-PBA ready sa list na to. Pero kung mapagcha-champion niya ang Quezon this MPBL season, ay pwedeng kahit sa second round ay makuha na siya sa next round. Sa round 28 ay 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Isa sa main big man ng MPBL championship contender na Quezon si Rodel. Kahit matutulungan niya magkampiyon ito at mas maging consistent pa ang kanyang two-way game ay talagang makukuha na siya sa second round ng next round. Sa rank 27 ay 6' point guard na si Joe M. Sabandal. Naging solid backup din ni Jerome si Joe M. ng ilang season. Pero last UAAP season dahil sa injury ni Lastimosa ay naging starter si Joe M. Naipakita naman niya na deserve niya ang spot na ito dahil sa consistent scoring at ilang clutch performance. Need niya lang maglaro uli kahit sa MPBL para tumaas pa ang stock niya. Sa rank 26 ay yung 5'11" point guard na si Robin Naide. Sa rank 25 ay yung 6'5" power forward na si James Una. Biglaan ang naging desisyon ni James na i-forgo na ang kanyang final NCAA season. Pero once maglaro na siya sa MPBL, most likely ay tumaas pa ang stock niya dahil sa kanyang solid interior defense at rebounding. Sa rank 24 ay 6'4" power forward na si Don Ochea. Ilang taon na dinedelay ni Don ang pagsali sa draft, pero slowly but surely ay kitang-kitang nagiging improvement ng kanyang overall game. At most likely ay surefire third rounder na si Don at baka nga maging second rounder pa. Sa rank 23 ay ang 6'7" center na si Dave Ando. Hindi masyado nagagamit si Dave sa MPBL contender na San Juan dahil sa mga veteran ex-PBA big man. Pero alam naman natin ng UST days niya ang kanyang high basketball IQ. Kahit kung mas magagamit siya sa next MPBL season ng championship contender na San Juan, ay talaga masosolidify na ang pagiging second rounder. Sa rank 22 ay 6' shooting guard na si King Gortiza. Si King na ang masasabi kong pinakamataas ang tinalo ng draft stock sa list na to. Sa kanyang
final season sa EAC ay talagang naging scoring machine siya. May pagpatuloy lang niya ito ay talagang makakapirma siya sa isang PBA team sa next draft. Sa rank 21 ay si point guard na si Gab Gomez. Lumiit ang playing time ni Gab sa kanyang final season dahil sa injury. Pero alam naman natin na naging solid backup siya ni Padrigaw kung bakit nakuha nila ang kampyonato sa season 85 ng UAAP. Pero kung magiging isa siya sa best shooter ng MPBL next season, ay tataas uli ang stock niya. Sa rank 20 ay 6'3" small forward na si Nat Cosejo. Maganda naman ang nilaro ng former NCAA All-Star MVP sa final season niya sa NCAA gamit ang kanyang hustle at outside shooting. Pero kung mas mag-i-improve ang kanyang two-way game sa next MPBL season, magiging surefire second rounder na siya sa next draft. Sa rank 19 ay 6-foot shooting guard na si Sean Kitebis. Hindi din eye-popping ang stats ni Sean, pero isa siya sa glugay ng Blue Eagles sa kanilang huling kampyonato. Pero kung matutulungan niya ang Ateneo makapasok uli sa Final Four sa kanyang final year, ay di talagang magiging surefire second rounder na siya. Sa rank 18 na yung 5'11" point guard na si Lian Ramiro. Medyo mataas ang pressure ngayon kay Lian dahil pupunan niya ang iniwang slot ng 2 point guards. Nakakapasok lang sa PBA. Pero ngayon bilang main point guard ng Lasal, kung matutulungan niya ang Green Archers makuha ang back-to-back champion, ay talaga magiging surefire second rounder siya sa next draft. Sa rank 17 ay 6'3" small forward na si Joaquin Manuel. Alam naman natin ang taas ng value ng galing sa isang UAAP champion school. Pero upang masolidify ni Waki ang pagiging second rounder next draft, ay dapat maglaro man lang siya sa MPBL para mas maipakita ang kanyang 3-and-D game. Sa rank 69, 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Solid na naging final season ni Vince sa UAAP dahil siya ang tumayong go-to guy ng Falcons na nag-contend sa Final Four. Pero kung mas magiging consistent pa siya ngayon sa MPBL para sa team ng contender na Nueva Ecija, ay pwedeng masolidify niya ang pagiging second rounder sa next draft. Sa rank 15 ay yung 6'5" power forward na si Ace Sandagon. Kung sa last draft na sumali si Ace ay pwedeng nakuha na ito sa second round. Pero kung pagpapatuloy lang niya ang kanyang mga double-double games at pagiging isa sa best inside operator sa MPBA, ay talagang tataas pa ang stock niya. Lalo na kung magpagkakampiyon niya ang Quezon sa MPBL kahit injured si Gosum this season. Sa rank 14 ay ang 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Talagang solid na naging final season ni LJ sa MPU dahil sa pagkakakuha niya ng Mythical 5. Pero mas tumaas ang stock niya dahil pagkaka-champion niya sa PSL bilang main guard. Pero kung matutulungan niya ang Quezon makuha ang kampyonato sa MPBL ay pwedeng kahit sa late first round ay makuha na siya. Sa rank 39, 6'9" center na si Totomo Tateshi. Sa MPBL pa lang ay nagpakita na ng glimpse of potential kahit sa limited playing time lamang si Tateshi gamit ang kanyang outside shooting at versatility. Expect natin na mas mag-i-improve pa ang kanyang overall game sa Japan B-League. At for sure ay second rounder na siya sa next draft. Sa rank 12 ay ang 6'4" small forward na si Chris Poon. Isa na si Chris sa mga pinaka naging productive para sa Ateneo last season kahit sa mababang field goal percentage. Pero this season na siya na talaga ang go-to guy ng Blue Eagles, ay pwede na niya mas mapataas ang kanyang stock at maging first rounder sa next draft. Yan ay kung matutulungan niya ang Ateneo makapasok man lang sa Final Four. Sa rank 11 ay 5'9" point guard na si Joel Cagulangan. Kung sa high basketball IQ at winning mentality, si Joel na siguro ang masasabing ng isa sa best sa lista to. Ngayon pa lang ay surefire second rounder na si Joel sa next draft. Di na din ako magugulat kung maging late first rounder pa siya. Sa rank 10 ay ang 6'4" small forward na si James Spencer. Sa UAAP pa lang ay kilala na si James sa kanyang efficient outside shooting na nakatulong para magkampiyon ng UP. Pero ngayon na nag-sign siya sa Japan B-League ay expect natin na mas mag-improve ang overall game niya at madagdagan ang kanyang exposure sa international competition kahit kung sasali na siya sa next draft. Most likely ay first rounder na siya. Sa rank 9 ay 6'6" small forward na si DJ Fenner. Bago maglaro sa Jones Cup ay si DJ ay medyo unknown pa siya sa mga scouts at Philippine basketball fans. Pero dahil sa paglalaro niya sa SGA ay naipakita niya ang kanyang elite two-way game at superb athleticism. Kahit kung sasali na si DJ sa next draft, for sure, ay first rounder ito dahil na din sa dami ng experience ito mag-import sa mga international leagues, lalo na sa UP. Sa rank 8 ay 6'9" center na si Gio Chu. Sa Ateneo pa lang ay naipakita na ni Gio ang kanyang high basketball IQ at kakayahan maka-adapt sa sistema ni Coach Tab. Pero nang dahil sa mga imports ay limited lang ang naging exposure niya.
Kaya't sa kakatapos lang na The Asian Tournament niya, mas naipamalas ang kanyang inside game at interior defense na talagang possible first rounder siya sa next round. Sa rank 7 ay 6'6" power forward na si Will Gozun. Currently, ay may knee injury si Will, pero hindi ito lang para maging surefire first rounder pa din siya sa next round. May chance pa naman siya masolidify yung pagiging top 5 pick kung magiging double-double machine pa din siya sa next MPBL season. Sa rank 6 ay 6'3" small forward na si Justin Gutang. Sa NCAA at field basket palang naglalaro si Justin ay considered first rounder na siya. Pero talagang tumaas ang draft stock ni Justin nang naglaro siya sa KBL. Dahil kahit sa mataas na level ng competition dito ay nadala niya pa rin ang kanyang explosiveness at scoring talent. Kahit kung sasali na siya sa next draft, most likely ay type 5 pick na siya. Sa rank 5 ay 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa mga mini tournament sa US. Pero nagpatuloy na niya ang kanyang plano maglaro sa MPBL at talagang i-dominate niya ito ay magiging surefire top 5 pick na siya sa next draft. Sa rank 4 ay 6'10" center na si Kentin Meliora Brown. As expected ay malaki talaga ang magiging impact ni QMP para sa UAAP title contender na UP. Siya na ang masasabi kong second best center ngayon in collegiate basketball. Sa rank 3 ay 6'2" shooting guard na si Renz Abanto. Talagang tumaas ang draft stock ni Renz nang naglaro siya sa KBL. Pero pinakita niyang franchise player caliber siya nang naglaro na din siya sa Gilas. Once sumali na siya sa draft, for sure ay top pick 3 pick siya. Sa rank 2 ay 6'2" small forward na si Terdy Ravena. Halos half a decade na simula nang inabangan ng mga scout sumali na si Terdy sa draft. Pero dahil sa paglalaro sa Japan B-League ay naudlot ito. Currently ay kakapirma lang niya sa Dubai team ng 1-year contract para sa EuroLeague. Kahit kung mag-decide na siya sumali next draft ay posibleng mapick siya sa first overall dahil bukod sa PBA ready na siya ay sobrang laki na ng kanyang international experience. At ang best prospect sa class na to so far ay ang 6'10" center na si Kamaka Hepa. Naging solid din ang final season ni Hepa sa NCAA Division 1 school na Hawaii. Kahit napasama siya this year sa NBA Summer League team ng New Orleans Pelicans. Kahit dahil sa kanyang overall skills at versatility ay wala na akong ibang nakikitang dahilan na di siya ang makuha first overall pick next draft once sumali na siya. Once mag-start na ang Final Four ng both NCAA at UAAP ay expect natin na malaki ang mababago sa draft stock ng ating mga prospects at may ilan na din pwedeng mag-skip sa kanilang final year. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.